Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Based dun sa aming bilang, siguro pang-apat, pang-limang beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-apat, pang-lima na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Kasi sa June 30, pwede nang eligible si Sara Duterte for re-election. Assuming makapwesto siya as president, parang Gloria Macapagal Arroyo. Pag 2 years, di ba si GMA dati, GMA nakapwesto siya January of 2001. That's 2.5 years dun sa kanyang term. So nag-assume siya less than 4 years as acting president. So pagka ganon, less than 4 years ka mag-assume as acting president, you are eligible to run for president in 2028. So si GMA na kaya siya ng 9.5 years. O yun. They have attempted and they continue to attempt, pero ngayon mas may bagong dynamic kasi pwedeng pwedeng tumakbo for election. Who is behind all of this? Si Duterte. Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pag walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. And makikita natin dun sa kanya mga public pronouncements. These are statements meant to agitate, to incite sedition and rebellion. At yun na yun. Ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. Liliwanagin ko lang, hindi lang ako yung nagsabi nito. Even yung AFP Chief of Staff nagkumpirma nito late last year. At ito yung mga nakakalap namin na impormasyon that there is an ongoing recruitment sa ranks ng AFP. So, anong difference na yon dun sa past attempts? Yung past attempts, talagang it's also a straightforward power grab. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support kagaya ng ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo, yung tatay. Pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila. Whether it's coup d'etat, rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man. Gano'n na lang po siguro in general terms. Unang-una, binigyan niya ng platform yung isang social media rumor, issue, nilagay mo sa Senado, ginawa niyang mainstream eh. Di ba? Sabi ko nga, hindi ginagawa yung ganong klaseng investigation. Kailangan meron kang preliminary research na gagawin. Tapos kung na-validate mo na yung mga dokumento, yung mga testigo, then magpa-file ka ng resolution. Bakit? Ano yung national emergency dun sa issue na nilabas niya to warrant a motu proprio Senate investigation? No? It doesn't make sense eh. Doesn't make sense. Kaya nga, pero yun na nga, base nga sa impormasyon namin, part yan ng communication plan for the ouster plot. Kaya niya ginagawa. Ngayon yun, sasabihin niya, walang politika. Yan, kalokohan yan eh. Supposed to be, ginagawa mo yung preliminary research nyo and vetting bago pa kayo gagawa ng resolution at i-refer pa sa committee mo bago ka magkakandak ng hearing. Unless yung motu proprio, ginagamit yan in extreme or in emergency situations na
hindi ka na makakapag-antay ng further delay. Palagay ko, ganyan yung magiging reaction nila kasi inaaway na yung kanilang principal, no? Kaya ito naman yung kanilang balik. Pero ultimately, magiging kung lakas-lakas na nila yung boses nila, I'm sure pakikinggan sila ni President Marcos, and in that sense, papapasukin na yung ICC. Gusto natin yun. Walang reason, and yun din ang dahilan kung bakit walang nare-recruit na active AFP members, kasi walang dahilan para patalsikin si President Marcos. Ako, nagrebelde ako twice over. Kumpara dun sa mga kadahilanan namin noon, ngayon wala talaga tayong nakikita pa, no? And in fact, maraming happy na AFP dun sa foreign policy position ni President Marcos, and pati yung approach niya sa AFP modernization. Tayo naman, kilala naman tayo ever since Kung nasa tama ka, di nasa tama ka. At titindigan natin yon. At makita naman natin, even si Senator Risa Hontiveros, na siya yung tinitignan namin na leader ng opposition, pagka maayos yung pulisiya ni President Marcos, isinusuportahan niya yung West Philippine Sea policy, for example, no? Pero pagka yung mga pulisiyang ikasasama ng taong bayan, di nakabantay rin ang opposition to make sure na lahat ng magiging mga policies would protect the interests of the Philippine people. So ganun lang po yun. Ganun yung traditional independent opposition ngayon as represented by Senator Risa Hontiveros. Pero yung de facto opposition nila Duterte, ito talagang auster ang gustong gawin lang. They don't care about the policies. Kukontrahin nila lahat. Basta importante makabalik sila sa pwesto. Nung eleksyon, magkabilang kampo kami ni President Marcos, pero historically, when we were in the Senate, may maganda samahan naman. So, hindi naman mahirap yun kung ikabubuti ng bayan yung pinag-uusapan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.